maging rider, no? Hindi natin alam kung kailan tayo safe o hindi safe. Diba? Ganun. Tulad na nangyari sa akin. Ito, na-aksidente tayo. Mahirap kasi ang pakaramdam ko, yun na yun. Katapusan ko na. Pero hindi pa. Hinigyan pa ako ng second life. At salamat po sa Panginoon. Ito lang yung inabot ko. Konting fracture sa paa, sa mamaga, mga galos, ayun lang. Salamat pa rin po at yun lang po yung nangyari. Hindi niya ako hinayaan na mapahamak o iwanan yung pamilya ko. Salamat po. Ngayon medyo nakaka-recover na tayo, so mag-iisang linggo na rin naman simula ng aksidente tayo, no? So ngayon taong bahay. Tambay sa bahay. Ayan. Pero okay lang naman. Wala nung tayo magagawa aksidente yan. Ayan. Hindi tayo nakakatayo pa ng maayos. Hindi natin na itatapak pa isang paa natin. Ayan. Ayan. Mag-apa siya. Okay, dito lang sa bahay. Isama natin yung anak natin. Ayan. Laging nakahiga. Sarap buhay. Siyempre ng asawa ko, sarap buhay din. Ayan naman. Ay, sarap buhay ni mama. Naglilibang na naman siya. Libangan niya, magugas, ang luto. Ala baldado tayo. Siya yung gumagawa lahat. No? Pero kahit ganun naman nakakaraos pa rin naman. Problema lang nito, siyempre walang trabaho. Dami utang. Dami utang. Pero yun talaga ang part ng buhay natin, no? Problema kasama na natin yan simula nung pinanganak tayo. Wala naman taong walang problema. Payo ko lang sana sa mga customer, sa mga kababayan natin, konting respeto po sana para sa mga rider sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Dahil yung totoo, hindi po talaga madali yung trabaho namin o bilang maging rider. Dahil ang isang paa po talaga namin ay nakalagay na sa hukay. Araw-araw sa kalsada, hindi namin alam kung ano mangyayari sa amin. Kaya para po sa lahat, saludo po ako sa mga rider na katulad ko. At konting respeto po para sa lahat ng rider. Maraming salamat po.